yesterday, today, and forever. Amen. So, purihin ng Panginoon. So, mamaya, kapatid, right after the service, siguro kung mamaya pag matapos po tayong kumain, yung nasabi ko po sa GC, pwede na ho tayong mag-elect mamaya kahit wala po sila yung iba. Pwede naman na ho kasi wala naman na pong iba na i-appoint natin, hindi tayo na rin lang po, kapatid. At sabi nga ni Brother Boy, nakausap ko din siya, kung po pwede ay i-live natin para maka-join naman sila sa gagawing pag-appoint natin ng mga bagong deacons and trustees po natin dito po sa ating church. Amen. Kailangan po yun dahil hindi na po ito isang tawag dito ordinary, dahil ito na po, kapatid, ay binigyan na po tayo, kapatid, ng Panginoon ng kumbaga parang license, parang kumbaga sa isang business, hindi na po tayo peke. Amen. Meron na po tayong license para mag-operate, parang ganoon. Amen. Kaya kinakailangan na rin po, kapatid, na magkaroon po tayo ng mga deacons and trustees natin para ma-recognize po natin at makilala po natin, at mamaya abang doon po sa ating pag-uusap ay may ibahagi ko po sa inyo kung ano po ang gagampanin natin dito sa loob ng church kung ikaw ay itatalaga bilang trustees and deacons sa church. So malalaman po natin ang ating mga obligation, ating mga rule o gagampanin na mga kapatid. Amen. So punin ng Panginoon. And God bless din, Brother Sister Dayan and Brother Ian. Amen. So, nandito po sila ngayon, nakapiling natin. At napaganda yung kanilang inawit, Tagalog nga lang, Power of Your Love, ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos, sabi niya. Amen. Hallelujah. Amen. So, sa walang pagtatagal, kapatid, dahil ang oras po ay tumatakbo. Amen? It's already parang magtutal na yata, no, kapatid. So, ganun pa man, hindi naman po ako matagal na mag-preach sa inyo. Amen? In a short, quick message, mahaba man o maikli, basta may deliver natin, kapatid, ang mensahe. Amen? At mabusog tayo sa mga espiritual na pagpapala, ay sapat na yun para sa ating Panginoon. Although kanina nga habang nagte-testimony ng mga kapatid, nakakakain na ho tayo. Yun na po mga spiritual na pagkain natin every Sunday na inilalaan o inaanda ng ating Panginoon para tayo po ay mapatibayan, magpalakasan sa bawat isa, kapatid. Amen. Makita mo lang yung sister mo na magpatutuo, ikaw na nangihina ng loob, medyo lumalakas ka. Diba, Brother Billy? Amen? Lumalakas ka. Amen. Natutuyo yun, kapatid. Amen. At mamaya, mababanggit po natin mga bagay na yan. Amen. Patungkol po sa ating mga burdens sa ating po mga buhay. Amen. So sa walang pagtatagal, samahan niyo ako, kapatid, doon sa book of 2 Timothy. So bear with me, kapatid, doon sa 2 Timothy yun. 2 Timothy chapter 3 verse 16 hanggang 17.
Gagamit lang po tayo ng pang-apat na mata kapatid dahil medyo blurred na po yung ating, minsan nag-blurred na po yung paningin natin. Subok ko lang kung baka padungkuan. Ayun, sige, luminaw ng konti. Medyo kumapo ng konti, kapatid. Sige. So, doon po sa 2 Timothy chapter 3, talatang verse 16, kapatid. Sabi dito, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan ng maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. 17. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Amen. So tayo po'y mag-pray. Lord God, sa oras pong ito, Panginoon, kami po ay lubos nagpapasalamat muli sa mga talata na amin pong nabasa at dalahin po namin, Lord, at kung paano po ang tinapay ay yung pong pinagpireso, Lord, at binahagi. Ganun din po, Panginoon, ang aming pong dalangin, mga bagay nito, Lord, ang tinapay ng buhay. Kayo po, Panginoon, ang mag-multiply at katagpuin ang bawat pangangailangan ng bawat isa narito, Panginoon. Lord, samahan mo kami hanggang sa matapos mong gawain. Samahan mo kami, Panginoon, pangunahan, Lord. At ipaunawa mo sa amin ang mga bagay nito, Lord, at magsilbing aral at pagkain po namin espiritual, Panginoon. Salamat po, Lord, sa mga anak mo na narito na handang makinig at kayo po, Panginoon, patuloy na manguna sa bawat isa. Pagpalain mo rin po bawat kapatid namin na sa malayong lugar. Pagpalain mo sila, Lord, at katagpuin din po at abutin ang kanilang pangangailangan, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon. Lahat ng mga bagay nito ay binabalik namin ang lahat ng papuri at pasasalamat, Lord, sa matamis mong pangalang Jesus Cristo, ang Panginoon. And everybody say, Amen and Amen. So, puri ng Panginoon. Sabi ng scripture ng ating nabasa, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Amen? At sabi niya sa verse 17, kung ituloy natin, that the man of God may be perfect, true, furnished unto all good works. So nabanggit kanina ni Brother Ian na yan pong ating tungkulin, gumawa ng mabuti. Amen. Sundin ang kalooban ng ating Panginoon. So all scriptures, sabi ng ating nabasa, hindi lamang po ang salita ng Diyos, hindi lamang po ibinigay ito para basahin natin, bagkus ibinigay ito dahil malaking tulong po sa ating ito. Lalong-lalo na po kapatid sa spiritual na aspeto ng ating buhay. Dahil alam natin ang scripture, ito po ay kumpleto. Kumpleto na, mga kapatid. Nangangailangan ka ng refuge, basahin mo ang Biblia. Nangangailangan ka ng kalinga, basahin mo ang Biblia. Mako-comfort ka. Amen? Meron kang problema, basahin mo ang Biblia. Di ba minsan meron tayong mga problema, kapatid, and then nakabasa tayo ng scripture na sabi doon, ang Panginoon ay tapat sa kanyang mga pangako. Nabasa natin yun. At nung nabasa natin yung kapatid, nakapagbibigay ito ng inspiration sa atin para tayo po ay makapagpatuloy sa paglilingkod, mga kapatid. Hindi lang po basta-basta ibinigay ito. Sabi nga na sa tuwing binabasa natin ang Biblia, amen, bagamat paulit-ulit natin itong nababasa, mga kapatid, pero everyday, mga kapatid, sa tuwing binabasa po natin ang kasulatan, mga kapatid, amen, nakapagbibigay ito lagi everyday ng inspiration sa buhay natin. Kaya sabi nga ni Brother Branham, naging new Bible ang Biblia sa kanya. Why? Kasi mga kapatid, ang Biblia, sabi niya, binabasa natin, the Word, amen, He will change us everyday. Everyday, tayo po ay binabago. Amen. From glory to glory, mga kapatid. Amen. Hallelujah. So, sabi nga, that the man of God may be perfect, true, furnished unto all good works.
So ang salita ng Diyos, mga kapatid, hindi lang sabi ko nga noon, hindi lang informational, kundi ito po ay transformational. Amen. Hallelujah. So alam natin na ang Biblia, mga kapatid, minsan punong-puno po ito ng history. Ito rin po ay science. Amen. Ano pa? Hallelujah. Pwede niyang basahin ang puso mo. Amen. Ito ang salamin ng buhay natin, ang Word of God. Amen. Kaya nga sabi nga, minsan nasabi ko na sa inyo na ang Biblia ay isang kumpletong libro. Amen. Na kakaiba sa lahat ng libro. Amen. Dahil sabi nga, habang binabasa mo ang Biblia, binabasa ka din, Sister Banchi. Habang pinag-aralan mo ang Biblia, ay pinapag-aralan ka din ang buhay mo. Amen. Totoo ba yan, mga kapatid? Totoo yan, mga kapatid. Habang binabasa natin, di ba, minsan binabasa natin yung Biblia, O Lord, salamat. Para sa akin ito, Panginoon. Tamang-tama, Lord, yung scripture natin nabasa. Amen. So habang binabasa mo, binabasa ka rin. Habang pinag-aaralan mo, pinag-aaralan ka rin, mga kapatid, ang Biblia. Dahil ito ay kumpleto, mga kapatid. Amen. At sabi nga, all scripture is given by inspiration. Kasi may inspiration of God na napapaloob dito, mga kapatid. Hindi lamang po sinulat ito para ano lang. Kundi, mga kapatid, sinulat ito, mga kapatid, para po sa atin. Amen. Lalong na lang po, sabi ko nga, sa mga spiritual aspeto ng ating buhay. Amen. So sabi, ang Bible is the best sa lahat ng libro. Amen. Hallelujah. At nabanggit ko kanina, mga kapatid, ng hindi lamang po ito informational, kundi ito rin po, mga kapatid, ay transformational. At sabi nga ng Ezekiel 36:26, sabi, basahin natin, mga kapatid, doon sa book of Ezekiel 36:26. Sabi niya dito, sa verse 26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masawayin yung puso ay gagawin kong masunurin. Ito ang ginagawa ng scripture sa atin. Amen? Hallelujah. Yung negative, minsan tayo pa nakapag-iisip ng mga negative na bagay, pero sabi nga ng scripture, babaguhin ng Lord ang puso natin na pasaway at gagawin niyang masunurin, Sister Fanchi. Amen? Minsan pasaway tayo, pero nandyan ang salita ng Diyos nagpapaalala sa atin. Amen? Sabi nga ni Brother Ian Tina, minsan nakapag-judge tayo, mga kapatid. Amen? Because sa ating bloodline. Amen? Because of the sex birth, amen, na namana natin, amen, doon sa Garden of Eden. Kaya sabi nga, hindi mo na kailangan pag-aralan pang magsinungaling. Amen. Hindi mo na kailangan pag-aralan, mga kapatid, na magmura. Nung tayo po yung mga bata, hindi naman tayo tinuruan ng mama natin, di ba? O anak, kundi naririnig, mga kapatid. Hindi naman natin tinuruan, o anak, paglaki mo, magmura ka ng magmura, ha? Di ba? Hindi naman, mga kapatid. Hindi natin sila tinuruan. Pero, mga kapatid, dahil because of the sticky nature na nandiyan, mga kapatid, sa negative side na, sa evil side natin, mga kapatid, lumalamas po yan. Kaya sabi nga ni Pablo, mayroon akong bagay na gustong gawin na mabuti, hindi ko nagagawa. Pero mayroon namang bagay na ayaw kong gawin, nagagawa ko. Why? Bakit nasabi po yun ni Pablo? Kaya sabi niya, kailangan kong mamatay araw-araw. Amen. Yun ang nais ng Diyos, mga kapatid, na patayin. Amen. Hallelujah.
Na kinakailangan tayo mamatay doon araw-araw yung mga negative sa buhay, sa mga negative thoughts sa atin. Amen. Kaya yun yung gustong mamatay sa katawan ni Pablo araw-araw. Hindi naman ibig sabihin na mamatay ka araw-araw, mamatay. Sa natural lang patay. Diba? Amen. Kaya kung maging literal ka, amen, kailangan mong mamatay araw-araw, si Pablo, araw-araw na mamatay, tapos nabubuhay ba? Ganon? Hindi. Mayroon pong kahulugan doon. Ibig sabihin, hindi lang po yung patay o yung tinatawag na dying, kapatid, ay kailangan mong matay araw-araw. Niya pa yan, kasi lakat, tawag na doon. Malala ko yung si Arnold Schwarzenegger, yung Terminator, hindi na mamamatay. Di ba? Hindi tayo ganon, mga kapatid. Amen? So, ibig sabihin ng kapatid, mamatay tayo, kapatid, doon sa old thinking natin. Amen? Dapat tayo mamatay doon, araw-araw. At yun po ang nais ng Diyos. At nais na baguhin ng Diyos. And everyday, sabi nga, everyday can change our life. Everyday, pwedeng from glory to glory, kapatid, everyday tayo po ay binabago ng ating Panginoon. Hindi lang bukas. Hindi lang sa susunod na araw. Kundi sabi nga ngayon. Amen. Malala ko, kapatid, nung naibahagi ko po sa inyo nung linggo, kapatid, ang pagliligtas ng Lord ay ngayon, hindi bukas. Amen. Hallelujah. Dahil kung ang pagliligtas ng Panginoon ay future, kapatid, paano na yung nabayubay sa krus? Amen. Nasabi niya doon, nasabi ko nga nung Sunday, nasabi niya, today, thou shalt be with me in paradise. Hindi niya sinabing, sige, dahil mabuti ka, antayin ko yung future, doon kita iligtas. Hindi, mabati. Kundi sinabi niya, right now. Hallelujah. Ngayon. Kaya nga, kapatid, sabi nga doon na I am that I am, a present God, He is the all in all, kapatid. Siya po yung all-sufficient God. Amen. Nasa Kanya na po lahat. Pwede mong iano sa Kanya lahat. Amen. Kasi lahat ay pwedeng maging tatay, siya ay maging nanay, ate, kuya. This everything to us, kapatid. Amen. Hallelujah. Amen. Kaya malungkot mang isipin, kapatid, ay marami mga kapatid na tayo po ay marami pong umaasa in the future na magaganap. Ay doon lamang po sila ililigtas ng Panginoon. Hindi, ngayon pa lang iligtas ka na ng Panginoon. At sabi nga, hindi lang ngayon, sabi nga, nandun ka pa lang sa sinapupunan ng nanay mo, ligtas ka na. In the mind of God, wala pa nga eh. Amen. Dahil part tayo ng eternity. Amen. Bahagi tayo ng eternity. Sabi nga, we came from God and we go back to God. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng awit kanina, we came from heaven to earth to show the way. Amen. At tayo po, kapatid, ang gagamitin ng Diyos, kapatid, to show the way. Amen. At doon sasabihin ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Amen. At walang makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan po, sabi ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Tuloy tayo, kapatid. So, sabi ko kanina, ang scripture, kapatid, ay lahat nandito na. Amen. Kung ikaw ay nabibigatan sa inyong mga problema, sa inyong mga pasanin, kapatid, nandyan ang Biblia, nandyan ang salita ng Diyos na magpapaalala po sa atin doon sa book of Matthew 11:28 na sabi niya, come unto me. Amen. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kaya kung tayo po ay nabibigatan sa ating mga pasanin, sa ating mga problema, nandyan. Hanapin mo, kapatid, ang Matthew 11:28. Sabi niya, come unto me. All ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Hallelujah. Amen. At naniniwala din po ako, kapatid, na mayroong telephone number ang ating Panginoon. Gusto niyong malaman?
kung ano ang telephone number ng ating Panginoon? Amen. Sino nakakalam ang telephone number ng ating Panginoon? Wala. Amen. Pero sabi ng Biblia doon sa Jeremiah 33 verse 3, kung di ako nagkakamali, sabi niya, call unto me, and I will answer thee, sabi ng Panginoon. Amen. Yan po ang telephone number ng ating Panginoon doon sa book of Jeremiah. Amen. Hallelujah. Na kung gusto nating tawagan ng Panginoon, i-dial mo lang ang Jeremiah 33 verse 3 at nandyan mapatid ang sagot ng ating Panginoon. Call unto me and I will answer you. Amen. Kaya hindi tayo sinasagot ng Panginoon minsan dahil hindi po tayo tumatawag sa Kanya. Amen? So kinakailangan tayong tumawag para tayo po isagutin. Amen? Sabi nga, ang bawat humihingi ay binibigyan. Amen? Hallelujah. So kinakailangan mo mga kapatid na tayo po ay kailangan nating tawagan ang ating Panginoon. At asahan mo ang kanyang response. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. So come unto me and all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Amen. Hallelujah. Amen. So tuloy tayo. So, kung mayroon sa ating mapatid, amen, ang salita ng Lord sa ating mga buhay, amen, minsan nagiging klaro. Ano man dumating na pagsubok sa buhay mo, nagiging klaro, Sister Panji, hindi ka nag-aaborito. Kasi alam mo, nandyan ang Panginoon. Amen? Nagiging kalmado lang mo tayo. So sometimes, dumarating sa buhay natin na susubukan tayo, amen? O kung hindi man, susubukan yung katabi mo, amen? Pag sinubukan yung katabi mo, minsan, sinusubukan din tayo. Amen? Hindi lang siyang sinusubukan, kundi pati ko sinusubukan din. Kung paano mo siya itrato. Di ba? Amen? Sabi nga ng Biblia, kung mayroong pong nagkasala, amen, tumawag ka ng mga elders at kausapin. Amen? Kung ikaw muna, tapos pag hindi ka kayanin, tumawag ka ng mga elders. Amen? Hallelujah. Ganyan po kapatid ang tamang concept mga kapatid patungkol po sa mga bagay na ganyan. Pag mayroon po mga problems, amen, tinatawag po ang mga elders hanggang sa maayos po yung ating mga burdens o anumang mga problema dumarating sa buhay natin. So nagiging kalmado lang tayo. Amen. Maalala ko ang Panginoon nung mga disciples ay nandoon sa arka. Ang Panginoon nakarelax lang, kalmado lang siya. Pero yung mga disipulo niya nauburito ng Panginoon. Tatawag na tong barko natin natutulog. Parang natutulog kasi ang Panginoon doon relax lang siya. Kalmado lang. Amen. Hanggang sa ginising nila ang Panginoon. Nung gumising ang Panginoon, sabi ng Lord, pumayapa ka, alon. Ganun lang sinabi ng Panginoon. Kasi yung mga disipulo niya nag-aaborito na. Amen. Baka tumaog na. Amen. Hallelujah. So ganyan ang Panginoon, lagi siyang kalmado. Amen. At sabi nga, mga kapatid, mayroong mas higit na gagawin ng Panginoon. Sabi nga, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct our path. Amen? At sabi din doon mga kapatid, na ang kaisipan ng Diyos ay iba sa kaisipan natin. Sometimes, minsan mayroon tayong mga plano sa buhay natin. Ang ganda-ganda, Sister Panji, yung mga plano natin, no? Pero sometimes, mga kapatid, yung planong yan, minsan, hindi natutupad. Amen? Why? Doon natin ma-realize, mga kapatid, na pag sinabing no answer, amen? Pag sinabing no, hanapin natin ang next opportunity. Amen. Hindi lang po tayo mag-stay doon, kinakailangan yung no answer, next opportunity ang hanapin natin. So mayroong mas mainam kasi na plano ng Diyos
sa plano natin. Amen. Hallelujah. Totoo yan, kapatid. Na kung magplano ang Panginoon, kapatid, ito po ay perfect. Pero pag magplano ang tayo, amen, minsan, mga kapatid, failure tayo. Amen. Pero pag iniwala natin sa Panginoon ang lahat ng plano natin, amen, He shall direct our path, mga kapatid. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Amen. So sometimes, kapatid, lalo na po sa ating pong mga uri ng trabaho, amen? Kung nasa trabaho ka man, sa work, amen? Sa kung saan mang establishment kung saan ka nagtatrabaho, minsan inaalipos na tayo, minsan parang dinidegrade tayo, amen? Pero sabi nga, when they push you back, not knowing God is moving you forward. Amen. The more na tayo po ay nilalagay lagi doon sa likod, asahan mga kapatid, ang Panginoon ay kumikilos, moving you forward. Maalala ko sa aking napanood, mayroon isang pintuan na sarado, Brother Ian. Magkabilaan na pintuan na sarado. At doon sa kabila, sarado din. At yung part na yun, kapatid, yung part na pintuan, kapatid, mayroong mga aplikante doon na pumipilang. Amen, sa saradong pintuan. Amen. Listen, kapatid. Yung magkabilang pintuan ay sarado. Marami pong mga aplikante. Hanggang sa yung isang tao na gusto ring pumila doon sa kasi sa trabaho yun, kapatid. Amen. So mayroon po nakapila sa harap. So nung dumating yung tao na gusto ring pumila, pumunta siya agad sa harap, Brother Ian. Linagpasan niya. So aburito yung mga yung mga nauna. So, sabi doon ka sa likod, doon sa kabila. Sarado naman yung pintong isa. So walang nagawa yung tao yun kasi gusto niya rin kasi matanggap eh. So ang ginawa niya, sumingit. Mr. Banjin. So natural, yung mga kasama dito, determino nga pa, mag-visit, di ba? Mag-relita. Dami ka nagpilamit, tapos adagta ka, ito'y kalikod. Pinagtulakan mga kapatid, yung tao na nag-a-apply. So, ang nangyari, talagang sa likod siya talaga. Amen. Dahil may dalawang pintuan doon na nakasarado. Ngayon, kaya nga sabi dito, when they push you back, not knowing God is moving you forward. Anong nangyari, kapatid? Bumukas po yung kabilang pinto, nandun pala yung nandun pala yung opisina. Amen. Dito nag-uunahan sila na makapasok, hindi nila alam, nung pinusto na yung tao, biglang bumukas yung kabilang pinto, tuloy siyang nauna ba? Amen. So, kung titignan natin, mga kapatid, amen, parang, Lord, ano ba naman ito, Panginoon? Gusto ko naman makapasok sa trabaho, ganyan, mga kapatid. Pero mayroong mas magandang gawin ng Diyos, mga kapatid. When they push you back, knowing that God is moving you forward. Amen. Magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ano mang pag-alipos na sa atin, ano man gagawin nila sa atin, Sister Banji, hayaan nyo lang. Kasi ang Panginoon, kapatid, is moving. Amen. Bagamat silensyo ang Panginoon, kapatid, ang Panginoon ay tumutugon in a silent sa mga kapatid na kalagayan. Tulad nung nangyari yon, mga kapatid, buti na lang itinulak siya, Brother Jerry, palikod. Amen. Nung itinulak siya, ay siya pa yung nauna, Brother Ian. Salamat sa Panginoon. So, ganyan kumilos ang Diyos. Kaya nga iba yung kaisipan natin sa kaisipan ng Diyos. Mas dakila ang kanyang gagawin, mas maganda ang kanyang gagawin kaysa ating iniisip. Amen. Malala ko si yung kaibigan, si Lazarus,
kanyang kapatid. Sabi niya, Panginoon, kung dumating ka lang ng mas maaga, sana nabuhay yung kapatid ko. Pero anong ginawa ng Panginoon? Hinayaan lang ng Diyos yun na mangyari. Amen. At nung nandun na mabatid sa libingan, anong ginawa ng Diyos? Mas dakil ang kanyang ginawa. Anong ginawa niya? Yung patay ay binuhay. Amen. Ang gusto lang ni Martha ba yun? Amen. Ang gusto lang niya mabatid, gumaling siya. Pero ang gusto ng Panginoon, mamatay muna siya, hindi mabuhay. Amen. So kakaiba, it's unusual, mga kapatid. Pag kumilos ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, ganyan po pag kumilos ang Panginoon. Amen. Sa mga hindi inaasang pagkakataon, hindi natin iniisip na mangyari, mga kapatid. So, ganyan ang Panginoon, mga kapatid. So tuloy lang tayo, mga kapatid. Kung mayroon tayong mga burden sa buhay, alalahanin nyo, nandyan lagi, mga kapatid, ang katugunan ng ating Panginoon. Amen. Ang mga failures natin. Amen. Hallelujah. Ang sagot ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Nandyan mga kapatid, ang patuloy na kasagutan ng ating Panginoon. So tuloy tayo. Amen. Sabi din ng 2 Corinthians 4 verse 16 and 17, anumang sitwasyon natin ngayon. Amen. Ito po lahat ay panandalian lamang, kapatid. Kung mayroon tayong mga problems, burdens sa buhay ng mga kapatid, hindi yun panghabang panahon. Amen. Ito po ay panandalian lamang tulad ng isang bagyo, sabi nga. Amen. Hallelujah. Kaya, kung mayroon tayong mga kinaharap na mga pagsubok ngayon, mga kapatid, huwag niyo pong ihinday yun dahil sabi nga lahat ng sitwasyon natin ngayon, yan po, kapatid, ay mga panandalian lamang. Kaya anong gawin natin? Pagyamanan natin ang salita ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen. Hallelujah. Dahil ang Panginoon, sabi nga, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, kapatid. Amen. Hindi nagkulang ang ating Panginoon. Amen. Nasa ating minsan ang pagkukulang, but never ang Lord ay nagkulang po sa atin. Sabi niya, my grace is sufficient unto thee. Amen. Hallelujah. At kung ituloy natin doon sa sabi rin ng James 1:12, mapalad ang taong nanatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sabi dito. Sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putok korona. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. What a wonderful promise, mga kapatid. Napakasarap na namnamin ang mga pangako ng ating Panginoon. So lahat ay nagtatagumpay. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, dumadaan tayo lahat sa pagsusulit. Amen? Dumadaan tayo lahat sa pagsubok. Amen? Tulad na lang po sa mga secular school, mga kapatid, sa pag-aaral natin, graduate ka na. Amen? So hindi lang sapat na magka-graduate ka, kinakailangan pang mag-take ng board exam, Sister Banky. Amen. So kinakailangan kang subukan. Amen. Susubukin ka. Amen. So minsan, kapatid, mag-board exam ka at pag nakapasa ka doon, amen, masasabi mo ikaw ay nag-success. Amen. Maging sa mga business natin minsan, nalulugi. Amen? So, hahanap tayo ng ibang paraan. So, pag tayo po ay, pag isang business ay nalugi, so, hindi naman tayo na natili doon, kinakailangan natin ng new opportunity, sabi ko nga kapatid. Next opportunity. Amen. Minsan nalugi sa business natin, sa pag-aaral minsan, bagsak tayo ng ilang beses.
maraming pagsusulit. Amen. Maalala ko kapatid, familiar tayo kay Yulo, no? Wala si Brother Yulo ngayon. Amen. Si Brother, medyo kamukhang nga daw nga. Brother Mark, kapatid natin dito. So, familiar po tayo kapatid, doon kay yung Olympian na natin, na gold medalist natin. Na nung in-interview itong si Yulo, nung maliit pa siya, that was, sabi doon na sa interview, at 12 years old siya kapatid. Amen. Sabi niya, may sinabi siya na magkakamit din ako ng ginto. Amen. Pero maraming taon din ang lumipas. Amen. Bago ipinagkalob yun sa kanya. Amen. So nag-struggle siya, talagang maraming pagsubok na dinaanan niya hanggang sa ito na nangyari na yung kanyang sinabi. Why? Because amen. Siya po mga kapatid ay nagpursigi mga kapatid. Amen. Talagang inilaan niya ang buhay niya. Amen. Siya po ay nagsumikap mga kapatid hanggang sa makamit niya. Imagine, ilang taon? 12 years na pag-aantay. Maalala ko rin kay Sarah, amen. Ilang years din yun. Amen. Bago sila biyayaan ang kapatid ng anak. Amen. Hallelujah. So napaka long years mga kapatid bago makamit isang pangarap. Amen. Kaya sabi nga mga kapatid, pag mangarap tayo, mga kapatid, ilagay lang natin dyan in one day, amen, loobin ng Panginoon yan, bibigyan tayong, sasagutin ng Panginoon ang lahat ng ating mga ipinapanalangin sa Lord in His time. Amen. Hallelujah. Amen. So, what a promise mga kapatid. Nung pinagkaloban si Sarah, 100 na, Brother Ian, di ba? Amen. Ilang taon. At maraming mga testimony mga kapatid, amen, na ginawang tawag ito, minsan nawawalan tayo ng sa tiwala sa Panginoon, pero sabi niya, trust the Lord. Amen. Trust the process. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. So tuloy tayo kapatid. So ang plano ng Panginoon is always the best for us. Sabi din yan ng Romans 8:28. Amen. Ang plano ng Panginoon ay siyang pinaka-the best para sa iyo. Amen. Hallelujah. Hindi sa katabi mo, kundi para sa iyo personal. Amen. Yan ang plano ng Diyos para sa atin. Amen. So sometimes, they push you back. Tulad ng sabi ko kanina. But remember, amen, God is doing something for you. Amen. Hallelujah. So, na-experience nyo. So, marahil mga kapatid, ang bawat sa atin, sabi nga dito, na-experience natin minsan na dumaas sa mga problema na halos masabi mo mga kapatid na para wala na itong katapusan. Amen? Wala na itong solusyon ng problema natin. So, ginawa mo naman ng lahat. Amen? Lahat ay kinakaya mo na, pero walang sagot ang Panginoon. Hanggang sa dumating ang punto kapatid na down ka na. Amen? So pag dumating yung puntong yun na down ka na, parang wala nang kapag-asa kapatid. Amen? Doon, yung time na yun, doon kikilos ang Diyos sa atin. Amen? Kasi hanggat meron ka pang paraan sa sarili mo, kinakaya mo, Lord, kaya ko pa to, hanggang sa talagang hindi mo na talaga kaya.
At pag sabi mo, Lord, ikaw nang bahala, doon pa lang kikilos ang Panginoon. Amen? Kasi hanggat nandyan pa, hinahawakan mo pa kasi, ikaw pa rin ang driver doon, ikaw pa lang yung nagplano sa buhay mo. Pero pag dumating na yung punto ng Lord, hindi ko na kaya, ikaw nang bahala, Panginoon. That's the time, kapatid, nandyan ang rescue ng Diyos sa buhay natin. Siya na po ang mag-drive sa buhay natin. Sabi nga, in all thy ways acknowledge Him and He shall direct our path. Amen. Hallelujah. So tuloy tayo. So keep the faith. Sabi nga, and big things are coming your way. Amen. Panghawakan natin ang pananampalataya natin, kapatid, at isang malaking bagay ay paparating. Amen. Sabi nga, after trials, may blessing. Amen. Hallelujah. So, last na to, kapatid. Mayroong isang kwento, mga kapatid. Mayroong isang tao, mayroon po siyang tanim na puno ng mangga. At yung puno ng manggang niyo, kapatid, inaalagaan ng may-ari. Talagang tinitiman niya, pinapaganda niya. Hanggang sa isang araw, kapatid, dumating po yung bagyo. Amen. At yung inaalagaan niyang mangga, kapatid, ay talagang dinaanan. Amen? Panahon pa naman ng mangga, Brother Ian. Maraming bunga yun. Amen? So, dumating yung bagyo, dinaanan yung mangga, natumba, at yung mga bunga nagkalat. So, discourage, kapatid, ang dumating sa taong yun na nagmamay-ari ng mangga. Panginoon, mahal na mahal ko pa naman itong mangga. Amen? Sayang, Lord, dahil bukas, agapit akong kilakong kuma. Amen? So, discourage po siya, kapatid. Ang nangyari kasi talagang yung mga dahon, naglagasan, mga sanga, nagtumbaan, nagkalat ang mga bunga. Amen? Bakit? At tinanong niya, mga kapatid, paano nagtanong itong Kristiyanong ito, itong taong ito, na bakit nangyari yung mga bagay na yun? Amen? So sometimes, mga kapatid, gagawin ng Panginoon yon sa buhay natin, yung mahalagang bagay sa atin, minsan, yuyugyug na, bago yan. Amen? Hallelujah! At minsan hindi natin alam ano ba ang purpose mo, Panginoon. Ano ba ang gagawin mo, Panginoon? Wala na akong kabuhayan. Kinuha na lahat, tumba na lahat. Amen. Hanggang sa one day na-realize niya, kapatid. Nung lumipas na po yung bagyo, amen. So yung mga bunga nagkalat, kasi isa lang yung puno doon ng mangga. So after how many days, sabihin na natin after 2 weeks, amen. Yung inalagaan niya mangga, amen. Nagtaka siya, bakit may tumubong isa doon? May nanunutubog sa kabila. So, ibig sabihin yung mangga niya nag-multiply. Amen. So, sometimes sa buhay natin, hayaan lang natin ang Panginoon. Gawin yun. Tumapit lang tayo sa Panginoon at siyang gagawa ng way, kapatid. Amen. Na tayo po ay palaguin. Amen. May plano ang Diyos na hindi lamang palang isang mangga ang pwede mong alagaan. Marami. Amen. Dahil sa pamagitan ng bagyo, nag-multiply. Sa pamagitan ng bagyo, dumami ang puno ng mangga. Amen. Kaya salamat sa bagyo sa buhay natin. Amen. Magpasalamat tayo sa bagyo. Amen. Dahil sa pamamagitan ng mga kapatid, sabi nga, doon nagiging stroke tayo, doon nagiging malago tayo sa ating pananampalataya. Amen. Sabi nga, kapatid, nung nakarang linggo, sabi ko nga, padasam nga katulan, aji talpos ti, aji kunti kamote, di ba, nagsakit, Sister Vanji? O, at ako mati kwada, at no makasaoda lang ko ba, ay, nyamot na nagsakit mo ata, pinangkatin mo ata, kugkutin, di ba? Pero, pakinabang yun sa kanya. Dahil nung inugkutan ito sa Manang Domingo, duwan. Inugkutan ito manan, di duwan maging upat.
Di ba? Dumadami. Why? Amen. Bakit ganon? Kasi ganon ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Pag tinatabasan tayo, masakit. Pero tiis lang. Pagdaan ng 2-3 araw, mga kapatid, ma-overcome mo yan. Nagmumultiply, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Ganyan po, kapatid, pag magbigay ng blessing ang Panginoon. Amen. Talagang masasaktan ka. Amen. Yung madaramang painful ngayon, kapatid, yung madaramang kapatid na pain ngayon, kinabukasan naman, kapatid, ay yung paglago mo. Amen. Hallelujah. Kaya purihin ang Panginoon. Salamat sa Lord sa maikling mensahe na ating napagsulong ng umaga. I believe na kayo po ay pinagpala ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Tumayo po tayong lahat. Tatapusin na po natin ang service. Amen. Salamat sa Lord, mga kapatid. So, awit tayo. Ang awit. Amen. Pusong dalisay. Song number 44. Yan po ang nais ng Diyos sa atin, mga kapatid, isang pusong dalisay. Amen. Yan ang gustong likahin ng Diyos para sa atin, mga kapatid. Amen. Isang pusong tapat, sabi nga dito, na sa'yo'y magmamahal. Amen. Song number 44 ng ating mga tunggo. So God is faithful. Amen. Pusong dalisay ang aking nais, ibigay mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, ang lubong pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay, pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, likhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat, na sa'yo'y magmamahal, isang pusong sa'yo, walang alinlangan,
Isang pusong tapat. Isang pusong tapat. Sa iyo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitipon na ika'y maramalan. Ang lukot at pupuri sa'yo lamang, Jesus. Ang lukot at pupuri sa'yo lamang, Jesus. Amen po rin ang Panginoon. Hallelujah. Yan ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Amen. Isang pusong tapat. Amen. Na walang pag-aalinlangan, mapatid. Amen. Amen. Tapat ang Diyos sa kanya mga pangako. Thank you, Lord. Thank you, Amen. Lord. So sa ating pagtatapos, may ask Brother Ian sa ating closing prayer. Just pray now. Mataas na namin, Panginoon. Pinapasalamatan, Panginoon, sa bigay sa mga lingkod, Panginoon. Totoo, Panginoon, kami na bless sa iyong mensahe, Panginoon. Naway, tulungan mo po kami, Panginoon, na ipamuhay ang bawat salita na nagmula sa aming pastor. Tulungan mo kami na i-manifest ito sa aming buhay, Panginoon. Tunay nga, Lord, maraming trials, Panginoon, ang dumarating po sa aming buhay. Ngunit inuyug-yug mo, Panginoon, upang sumibol ang panibagong buhay sa amin. Gaya nga ng sabi ng isang brother, Panginoon, huwag mong alisin ang mga trials, Panginoon. Pagkos bigyan mo kami ng kalakasan upang mapagtagumpayan ang mga bagay-bagay na yan, Panginoon. At magagawa lang namin ang bagay-bagay na yan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon. Sa pamamagitan ng pakikinig ng iyong salita. Hallelujah. At sa pamumuhay. Hindi man ay hindi po kulang, Panginoon, ngunit ikaw ay parating umuunawa, Panginoon. Sa kang tunay na Ama, Panginoon, sa iyong mga anak. Kami ay nagkukulang, Panginoon, ngunit ikaw pa rin ay umiintindi. Amen. Huwag kang magsawa pa na kami ay mahalin, palalahanan. Ngunit, Panginoon, dalangin namin ng aming mga pastor. Gamitin mo palagi ang kanyang buhay. Maging channel of thy blessing. Hindi lang tuwing linggo, Panginoon. But everyday in our life. Gamitin mo siya. Ganon din, Panginoon, ng mga manggagawa sa iglesia na iyong pinatagin sa salita, Panginoon. Gamitin mo sila, Panginoon. Maging channel of thy blessing. Ang mga musician, Panginoon. Ang MC, ang songleader, ang mga elders, Panginoon. Bless them, O God. Give them strength, Lord Jesus. Remind them, Lord, na mayroon silang gampanin, na kailangan nilang gampanin, Panginoon. Maging ang aming mga kapatid, young people, Panginoon. Lord, dalangin namin, Panginoon, sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Gabayan mo sila, Panginoon. Turuan sila ng aral, Panginoon, na maging mabuti sa kanilang kapwa, Panginoon. Ganon din, Panginoon, ng mga brothers and sisters namin, Panginoon, na nagtatrabaho. Pagkaman nalalayo sila, Panginoon, sa aming piling na nakikita. Lord, alam namin na ikaw ang kumikilos sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin namin, Lord, sa kanilang kalusugan, Panginoon. Patuloy mo silang alagaan. Patuloy mo silang abutin, Panginoon, ng iyong mga salita at blessing. Ganun po, Panginoon, ang mga narito, Panginoon.
isang linggo na hindi kami nakapunta dito, Panginoon. Ay nangihina kami, Panginoon. Ngunit sa tuwing kami ay umaamin sa iyong service, Panginoon, kami ay napapalakas, Panginoon. Salamat, Lord, sa salita na bawat naririnig namin sa aming mahal na Pastor, Lord. Muli, Panginoon, gamitin mo ang bawat isa upang maging channel of thy blessing. Hindi lang po sa mga brother na sister po namin na nandito, ngunit maging sa mga makakasalamuha po namin sa labas ng iglesia. Magamit namin ang mga salitang binitawan po sa pulpit na ito, Panginoon. Muli, tinataas na namin at pinapasalamatan, Panginoon, pinakakila, dalangin namin, Panginoon, ang pagtatapos ng aming gawain, ikaw ang siyang umilos, maggabay, kayo po ang mag-ingat sa amin sa aming pag-uwi. Hallelujah, Lord. Ganun din ang aming kakainin, Panginoon. Nilalapit namin pagkalinisip mo, Panginoon, magsilbing ikalulusot at ikakalakas ng aming katawang pisikal. At ganun din, Panginoon, ang mga pamilya namin na nasa aming tahanan, Panginoon, makakain sa mga oras na to. Kayo pong magbupahid ng kanilang pangangailangan, kalakasan, at naway ma-enjoy nila ang araw nila po. Bagamat hindi sila kasama sa iglesia nito, naniniwala kami, Panginoon, na pantay-pantay ang lihim mo sa bawat isa sa amin. Muli, Lord, tinataas na namin at pinapasalamatan. We ask all these things in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Sing praises to your name. So, kaya po natin ibigay ating mga lesson offering habang inawit po natin itong sing praises to your name. Salamat po muli sa pagkakataon ito na bigyan kayo pagkakataon ng mga pagbigay po para sa gawain. I-bless mo pang bawat kamay na ginamit mo at ibalik mo po ng maraming beses, Panginoon, ang pinansyal na pangangailangan. Kayo pong kumatag po ng lahat, Panginoon. Maraming salamat. Mga bagay nito, Panginoon, mga pinansyal na pangangailangan, Lord, ay magamit po, Lord, sa iyong gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon. Kayo, Panginoon, na pupupahid na lahat ng mga needs. Pinupuri ka namin, muli na salamatan, at ng mga bagay na Panginoon, binabalik namin ang kapurihan. In Jesus' mighty name pray. Amen and amen. Magkamayan po tayong lahat. God bless us all. Kala mo, ikaw na marunong, ha? Amen. So, pwede naman tayo pumunta sa likod, mga kapatid, at kakain naman tayo ng mga physical na pagkain, mga kapatid. Amen. So, alam ko, pupunta pa tayo. Amen.
Sound. Yan, may mga doon. Ito na lang po yan. Hindi na ako. Pag decided, sa uli kaya natin. Idan, sa uli natin. Gano'n? Luluto ulit daw. Ha? Pangit yung nabili niya. Siguro. Masong balat? Diba? Hindi, yung isa sa akin kanina, masin yung isa yung
May upuan po doon si Sir Banjay. Sa Dito na, pwede. Kaya ito ni Mama. Ay, ano ko na lang po to. Schedule na lang po ito. Iplatong na lang. Ha? Tapos ko.